Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay magandang umaga po pala sa gabing ito sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, napakabait talaga ng Ama. Kasi po sa tuwing ako'y po'y mananalangin, sabi ko po sa Kanya, Ama, gamitin mo po ako. Kung ano po yung kalooban mo sa akin, susunod po ako. Noon pa po ako dapat na mag-MC dito. Nagkaroon po ng sagala, nawalan po ng gawain dahil po may sagala tayo sa bisita kaya po hindi ako na kunon. Sumunod po, ako na naman daw po, sabi nung ating kapatid na Marie. Tapos po, waves pa lang, sinabi naman ng anak kong babae na tatay, salubungin mo ako Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes hanggang Martes. Na kung hindi ako po pwede kasi maglilingkod ako sa Panginoon, sabi ko gano'n. Paano ka, wala susundo sa akin. Gawin mo ka ng paraan. Ngayon, hinanap ko si kapatid ni Marie, nakita ko si kapatid ni Arlene. Sabi ko, kapatid, pakisabi mo naman kay kapatid na Marina, di ako po pwede, baka po pwede susunod na lang ako kasi yung anak ko, susunduin ko. Alam niyo po, napakabait ng Panginoon Diyos. Tinatawag daw po ako nung Sabado na yon. Buti na lang, andyan si kapatid na May, siya po yung napalit sa akin. Mabait talaga Panginoon Diyos dahil yung pungililing ko sa Kanya, pinagkakalob niyo talaga sa akin. Kaya po, ngayon po ako na schedule. Magandang umaga po. Di po ba pag nagsasalita ito ang sabi nung nagsasalita bago po ako magbigay ng magsasalita, maghahayag, tatawag po muna ako ng isang aawit. Ako man po tatawag din. Ito pong tatawagin ko nito ay kapatid ko po to, best friend ko. Mabait po sa puso ko. Lahat man po ay mabait, kaya lang, meron kang isang napipisil. Ito po ay si kapatid na Goido. Salamat po, Ama. Muli po, binigyan ako ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan upang mag-alay doon ng awitin. Ang awitin na hindi ko po alam kung ano ang awit ang iaalay ko sa aking mga kapatid. Gabayan na po kami, Ama, upang kami magampanan namin ang ating mga gampanin sa gabing ito. Salamat po, Ama, nananalig po akong samahan mo kami na magawa namin ang aming mithiin sa buhay, lalong-lalo na ang gampanin ngayong gabi sa aming bahaginan. Salamat po. Ano bang meron akong kodigo rin eh. Iaalay kong awit din sa inyo mga kapatid ay tantong napakahalagang bagay. Mahalagang bagay na aking tinuran sapagkat hindi po natin maiwasan na hindi tayo hahantong sa takdang panahon na kung tayo aharap sa Panginoon bilang paghatol. At kung tayo po hatulan ng Panginoon, mamayang dumating araw, ang gagawin po paghatol sa atin ng Ama ayon sa ating ginawa nung tayo nabubuhay pa. Kaya ang awit ko pong iaalay sa inyo ay may pamagat na aklat ng buhay. Maestro, himig ng baleleng.
Ang awit na aking iaalay sa inyo na aking minamahal, namnaming mabuti't pagnilayan, pagkat napakahalagang tunay sa atin ay mayroong nakalaan sa lahat ng anak ng amang mahal. Kung tayo'y aharap sa kahatulan, babasahin ang aklat ng buhay. Mga minamahal kong kapatiran, dapat bang matuwa o ikalumbay sa nagdaang araw o ngayon man? May naitalabang inaasahan sa inyo'y mayroon akong ituturan. Naganap pa noong unang araw, nang ang Ama ay kanyang hatulan. Maraming kaluluwang nasa harapan, pinagbukod-bukod ang kaluluwa. May sagawing kanan at kaliwa niya, mapalad ang nasa kanan niya. Yun ang kaluluwang pinagpala niya. Habang may oras at kalakasan, magmahal ng kapwa ay isa buhay. Magmahal ng tapat kanino man, nang maitala sa aklat ng buhay. Mga kapatid kong minamahal, bagong utos ay ating isabuhay. Sa isa't isa ay mag-ibigan, nang malugod ang ating amang mahal. Sa inyo mayroon akong ituturan, naganap pa noong unang araw, nang ang Ama ay kanyang hatulan. Maraming kaluluwang nasa harapan, pinagbukod-bukod ang kaluluwa. May sagawing kanan at kaliwa niya, mapalad ang
kapakanan at kalakasan. Magmahal ng kapwa ay isa buhay. Magmahal ng tapat kanino man, nang maitala sa aklat ng buhay. Salamat po. Mga kapatid na minamahal, ang awitin ko pong ito ay isang paanyaya sa ating lahat. Bilang mananampalataya sa ating Panginoon, dapat po nating isagawa na tayo ay mayroong maitala habang tayo malakas na nabubuhay dito sa lupa. Sapagkat kung dumating ang takdang araw na tayo hatulan na, ang aklat po ng buhay ng bawat isa, ang siyang yaharap sa atin ng Ama, siyang babasahin kung ano ang nagawa natin nung tayo nabubuhay na narito sa lupa, na tayo nakikipagsalamuha sa lipunang ating ginagalawan. Kaya po mahalaga mga kapatid, ang tayo'y gumawa ng mabubuting bagay upang maitala sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay na sinasabi ng kasulatan, yun po ang magaganap sa ating takdang araw, na kung tayo haharap sa Ama, na kung tayo hatulan, ang babasihan, ang aklat ng buhay. Salamat po. Maraming salamat, kapatid. Napakaganda ang inawit mo at lalong maganda yung ibinahagi mo. Totoo po yan mga kapatid. Tayo po'y pupunta rito. Talaga pong isabuhay na po natin. Yan po kasing kapatid ko na yan, kaya malapit ang loob po sa kanya. Talagang di ko po inaabutan sa labas yan. Puro po dito at talaga pong nakikinig. Kahit medyo makwento lang ng konti. Ang isusunod ko po ay isa na pong nanay. Si Nanay Bebe. Kasi po pala. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Bagaman po ilan tayo, gusto ko po maipahayag yung pinasilay sa akin ng Ama kanina. Kaya lang po kukunti tayo. Pero okay na rin po kasi po para po mahiyag ko sa inyo na ang hiwaga talaga ng Ama. Ang tema po kaninang umaga ay pananalig. Kanina pa po ako dapat mag-share pero hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon. Ito po ngayon po ako takdang makapagpahayag. Ilang araw po na masakit po ang aking puson at balakang. Hindi po ako makakilos na gaano. Pagluhod lang po, hindi po ako makapagluhod ng matagal. Hindi ko po pinapansin yun. Kahapon po ng umaga, dumulog po ako sa adoration kay Lord of Pardon. Sabi ko, Ama, tulungan mo po ako. Ipasilay mo po sa akin kung ano po ang marapat kong gawin sa sumasakit sa aking katawan. Alam ko po na kayo ang makalulunas ng ito. Dinatal po sa kaisipan ko na umakyat ako sa taas. Magtanong ako kay kapatid na Cecil
kung ano ang mainam, inumin na dahon-dahon. E di binigyan naman po niya ako. Tapos po, nung pag-uwi po nung hapon, kumuha na po ako ng mga dahon-dahon at nilaga ko po. Uminom po ako hanggang gabi, hanggang bago matulog. Halos po, naubos ko yung isang laga, kakainom. Pero po nung nahiga na po ako, nung mga bandang hating gabi po, naramdaman ko po na nagbabago yung sakit ng aking balakang at puson. Tinapalan ko po ng dahon ng atsuete. Magdamag naman po ako nakatulog, okay po. Salamat po sa Ama at nawala po ang nararamdaman ko. Kanina pong umaga, pasok po ako sa adoration. Dumulog po ako sa Ama para po magpasalamat. Naupo po ako sa may tagiliran niya. Nakahawak po ako sa kanyang braso at yung isang kamay ko sa paan niya. Sabi ko, Ama, papasalamat po ako sa kagalingan na ipinagkaloob mo. Wala na pong magiging balakid upang ako'y makarating dito sa araw-araw. Maraming salamat po. Nakayuko po ako at ako'y nakapikit. Unti-unti po naramdaman ko umuuga po ang aking katawan. Pabilis po ng pabilis ang pag-uga, hindi ko po mapigil. Patuloy po ako nakapikit. Sabi ko, Ama, alam ko po na ikaw yung nagpapadama sa akin. Salamat po sa inyo, Ama. Salamat po. Unti-unti po akong dumilat dahil hindi ko po mapigil yung galaw ng aking katawan. Nang dumilat po ako, unti-unti pong huminto at nawala ng tuluyan ang galaw ng aking katawan. Alam ko po na siya yon na nagpadama sa akin. Ilang beses na po na nagpapasilay siya ng hiwaga sa akin at iyon po ay naihayag ko rito. Nagpapasalamat ako sa Ama at kahit na po ako isang ganito ay madalas po siyang magpasilay at magparamdam sa akin. Salamat po. Salamat po, Ama, sa lahat-lahat ng ginagawa mong kabutihan sa akin. Bagaman po, ako'y nag-iisa na sa buhay. Ako lang po mag-isa ang natutulog sa aming tahanan, lalo na po sa gabi. Bago po ako mahiga, nananalangin ako. Ama, ikaw na po ang bahala sa akin. Huwag mo po akong pababayaan. Kayo lang po ang kasama ko sa buong magdamag. Awa naman po ng Panginoon. Nakagabay at nakapatnubay sa akin. Sa dating buhay po, pag ako po may naramdaman na ganun, takbo na po ako sa doktor. Pero hindi ko po pinansin yun at ako'y nanalig na ipagkakaloob niya ang kagalingan. Maraming salamat po sa Ama. Salamat po. Ito po ako ngayon at masiglang-masigla naman po ang aking katawan. Wala na po akong nararamdaman. Salamat po sa tulong at gabay na at patnubay ng Ama. Salamat po, yun lamang po. Salamat po, Nanay Tessie. Kanina, Nanay Baby, Nanay Tessie nga po. Napaganda po ng binahagi ni Nanay Tessie. Ito po yun. Pag po tayo may nararamdaman, idulog lang po natin sa ating Panginoon at mawala na po yun. Talagang bibigyan po tayo ng kaginawahan. Ako po sa tindudulog po sa Panginoon, talaga pong dinidilig po niya ang aking panalangin. Totoo po, ako po ay talagang itong mukha ko nito, palibhasa po kasi noon, talagang walang pakiramdam to. Talagang blankong-blanko. Kahit po hiwain nyo, hiwain siguro gano'n, hindi maramdaman. Pero alam nyo po, talaga pong gabi-gabi, ako po ay nagchat-chaplet. Kaya lang po, ang kaibahan lang po natin, Nanay Baby, ay Nanay Tessie, kayo wala asawa, ako may asawa. Kaya lang, ang bahay po kasi namin, ando sa gawing ganon. Tapos manunod po yung bahay ng anak kong lalaki, tapos po yung tindahan namin, punggit na ganon. Kaya po pagdating ko sa amin, dadaan lang po ako sa tindahan, at
kakain. Pagkakain po, diretso na ako sa bahay. Medyo kakain ko po, nanood ako ng TV. Pagkaraan po ng TV, ako po yung nagcha-chaplet. Alam niyo po, yung pagcha-chaplet ko, ako na po yung namumuno, ako pa rin po yung sumasagot. Kasi po yung asawa ko doon sa tindahan, yun naman pong anak kong babae, sa SN, yung pong manugang ko, at saka yung anak kong lalaki, Iglesia ni Cristo. Kaya po, ako lang yung nagdadasal. Pag kagising ko sa umaga, tulog pa sila, ako na naman po yung nagcha-chaplet. Kaya po, mga kapatid, napakasarap po na talagang damahin ng Panginoon Diyos. Kaya po ako talagang hiniling na hiling ko po sa Panginoon na gamitin po ako at susunod po ako. Sabi ko nga po Lord, pangunahan po ako sa araw-araw at susunod po ako. Kanina po, ang tinawag ko po isang nanay, ngayon po, isang tatay naman ang tatawagin ko. Dahil po, Father's Day bukas, baka may isi-share yung mga tatay dyan na maganda para sa Panginoon. Ang tatawagin kong po tatay ay si kapatid na Lando. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Hindi po ako magbabahagi. Bagamat bukas po ay Father's Day nga pala, sayang nga lamang at wala po ang aking kabiyak ng puso. Ganun pa man kaming mga ika nga po haligi ng tahanan, ang tutulay ko po ito ay iaalay po namin sa aming mga asa-asawa. Lason ba sa puso mo? Lason ba sa puso mo, sa landasin mo, ako'y sagabal? Ang matapat na ang yaya ng layon kong sadyang banal. Ipagtapat mo sa akin ang lahat mong kapasyahan. Asahan mo nga kung ito, bawat sandali nakalaan. Iniibig ko ang lahat na wika mong isusukli pagkat kita'y iniibig ng matapat na lunggati. Ngunit bukas sa silangay, may araw na magniningning. Hahawi ng karimla ng magdamag kong tiisin. Bagamat sa aking pananaw sa oras na ito'y wala ka, ikaw pa rin ang laman ng aking kalooban. Sarang nga lamang sa mga sandaling ito, o aking mahal. Ngayon nakatali ka sa ating tahanan dahil sa ating mga apong nangangailangan ng lingap. Mga aking mahal, huwag mong ipagdaramdam. Kung sa oras na ito, ako'y panandaliang lumisan. Subalit miya lamang kita ay babalikan. Sasariwain natin ang tamas ng pagmamahalan. Mga kapatid, ang nakayanan po. Napakaganda ng tula mo, kapatid. Kahit tayo kukunti lang masayang-masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kapatid, napakaganda ng tula mo. Kaya, kuha naman ako ng mas magandang kumanta na malulugod ang Ama. Tatawagan niyo po si kapatid na Mirna. Purihin ang Diyos. Habang inaalo ako ni Mother, sabi ni Mother, anak, huwag kang malumbay. Nagkataon po ang dinadatal sa isip ko habang pinagmamasan kong anak na facilitator. Sabi ng Espiritu sa isip ko, anak, ang awiting ito'y ni-request ng kapatid mo. Naghintay siya ng mayroong 6 na buwan bago mo na-awit. Salamat po. At habang siya nagsasalita, sabi ko, ako'y papalarin. Ito ang aking aawitin.
Subalit sa tabi ko naman, sabi ni Mother, anak, huwag kang malumbay. Magtibay ka. Eh, ang aawitin ko awit ng yung awit mo, anak. Udyok sa puso kong ito ang awitin. Ang pamagat ng awiting ito ay Jesus. At isinasaad ng awitin, kung nag-iisay, huwag kang malumbay. Nababakas po ba sa mukha ko ang nalulumbay? Alam niyo po kung bakit ang mga malapit sa puso ko ay nararamdamang may lumbay. Patunay lang po na iisang espiritu ang nag-uugnay. Sapagkat ang panlabas na kaanyuan ay maaari mong ayusin, lagyan mo ng guhit ang iyong mga mata, ang iyong mga kilay, ang iyong labi ay lagyan mo ng papula. Subalit kapag ang inyong puso ay nagkakaisa, mararamdaman ng bawat isa ang totohanang pandama. Amen? Parang gusto kong tumula kasi si Mother tumutula eh. Thank you, anak. At ito, ang awitin ito ay pinamagatang Jesus. Isa sa paboritong awitin mo, anak. Sabi ng Panginoon, kung ako'y nag-iisa, huwag akong malumbay. Sa dakong ito, di ka malulumbay kasi kasama mo siya. Andiyan si Mother. Kamalumbay, anak. Sa 1 taon, mayaman na tayo. Mahal na apo, hindi po kami nalulumbay sapagkat wala man ang iyong katauhan. Sa ilang araw na di ka namin kapiling, ang espiritong sumasayo ay nararamdaman namin. Salamat po. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa datlangit mo tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mo pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay.
laki at karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, ang sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Salamat po, Ama. Mamaya uli, aawit uli ako, anak. Si Mother muna. Tawagin mo uli ako, ha? 3 awit. Sa bawat pag-awit ko, gumagaling ako. Tumatagos sa kaluluwa ko. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Amen, Lord. Po. Di po ba napakaganda ng awit na yon? Pag po yun ay pinakinggan nyo, para po kayo nakapakinig na ng mensahe ng Banal na Espiritu. Dahil po, yun po kasi, yung kaawit na yun, meron pong stereo yung tricycle ko. Yung muli po ako ng plaka, ba't po, yun yung kanta na yun, yung isang-isa na yun ang lagi kong pinatutugtog at napakaganda kasi. Para po bang, kagaya nung una ko na wala akong mansandalan. Pero ngayon po nakasandal na po ako sa Ama. Napakaganda po nung awit. Hanggang inaawit po yung kanta na yon. Ang pakiramdam ko po, ang umaawit, si Nanay Mirna. Dahil po mataas ang boses niya. Kaya po iyon, hiniling ko sa kanya, pumunta po ako sa bahay nila. Dala ko po yung CD. Ang inabutan ko po, si kapatid na Alan. Hindi ko po siya nakausap, iniwan ko na lang po kay kapatid na Alan yung CD. Pero napakatagal pong hintay yung kanta na yun. Noong po kasing unang kantahin niya, di po ako masyadong nakapagsalita dahil po galak na galak po ako noon. Ngayon po, salamat sa Diyos at nabigkas ko yung nilalaman ng puso ko. Salamat po, Nana Mirna. Meron po akong ibibigay sa inyo. Lalo po tayong sasaya sa gabi pong ito. Yung pong mga bata, maghahandog daw po ng awit. Patak ng bawat oras ay ikaw ang isip-isip ko. Hindi ko mahinto, pinti ng puso. Ikaw ang pinangarap-karap ko. Simula na natanto, ang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nanambay. Kahit tagal, ngunit
ikaw, ang pag-ibig namin ay puso'y nalikapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. Hindi pa uibig. Bawat oras ng tagpo, ang pag-iikot ng mundo, kung sa akin ng tulong pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala ka noon na may nagmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso'y nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. Hindi pa ko umibig ng ganito, ay nasa isip, makasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso'y nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, akin ay kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. May nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na hinigay, akin na may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko ikaw. Ulit. Ibig ko ikaw. Napakaganda kumanta ng mga bata nito. Lalaki din yan na magiging choir o kakanta dito sa dambanang ito. Bago ko po tawagin ang ating Mother of the House, kakanta raw po si Miguel. Magandang umaga po sa inyo. Kung di ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Nang isipin mo, may bukas pa na merong sayang. Gabi ko ay hindi handang
ang liwanag ay hindi magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bigating kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y ibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay hindi magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi higapin kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip ko. Hindi na mahinto, hindi ng puso, ikaw ang pinangangaharap ko. Simula na matampo, hindi na mahinto, hindi na puso. Ikaw ang pag-ibig na hintay, sa akin may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ligaya'y pag-ibig ko, ikaw. At kung di pa maisip ng kantunan, nasa isip ng kasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hihintay, puso'y nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y andito na ikaw, ikaw ang pag-ibig na hihintay, sa akin may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ligaya'y pag-ibig ko, ikaw. Hindi ko alam yun. Napakasaya po ng gawain natin ngayong gabi. Kahit po tayo hindi masyadong marami, pero pinagkaloob po sa atin ng Panginoon ang masayang gawain. Kaya po, salamat po Lord sa masaya pong gawain ito. At tatawagin ko na po ang ating Mother of the House. Salamat po, Ama, na muli sa pagkakataong ito ay ibinahagi mo upang kaming lahat ay makatugon sa iyo sa kabila ng ulan, sa kabila ng iilan. Subalit ikaw ay Diyos na buhay na nakikipagtipan. Wala man ang inyong kinalugdan bilang katauhan, subalit kasama ang iyong Espiritu na sa amin ay nakagabay. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
Sobrang galak ng ating Panginoon. Mula sa mga tatay, pagkatapos mga apo, binati ang ating Panginoon. Ano po? Habang minamasdan ko po, naiilan lang tayo, sabi ko nga, Ama, kung ano ang kalooban mo, ito lang po yung pinabatid sa akin. Samantalahin natin yung pagkakataon. Habang ang Diyos ay nagbabahagi sa ating mahal na Apo Kunching, ay huwag nating sasayangin yung bawat minuto, segundo na hindi natin matugunan ang panawagan ng Diyos. Na habang minamasdan ko, ito yung pambahagi sa akin, anak, maging ating mahal na Apo Kunching, kung ganito po yung masisilayan, malulumbay din. Sapagkat nasaan yung mga hinandugan niya sa pamamagitan ng kanyang pagkatao. Amen po ba yun? Isipin niyo po, ano po tayo sa internet, subalit iilan. Ngunit sabi nga ng ating Panginoon, wala man ang karamihan, subalit yung iilan na naiwan, kung magiging makatotohanan, wala man ang katawan nating mahal na Apo Kunching, isang kagalakan na kanya mararamdaman. Buhay pa ba ang Diyos? At sa pagkakataong ito ay, doon po pinasila ng Ama ang kahalagahan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, sabi nga, hindi natin sinasamba ang tao, subalit siya'y pag-aari ng ating Panginoon at ipinagparaya po siya ng buong pamilya upang makatupad. Ngunit, ang pasubali nga ay, nasaan yung mga tumanggap? Amen? No? May lumbay, bahagya. Sabi nga, Happy Father's Day, Ama. At eto po kami, iilan lang sapagkat umuulan. Ngunit ang katotohanan ay patuloy mong ipinadadama sa amin ay kayo naririto. Habang umaawit po ang aking kapatid na Goydo, sabi nga, aklat ng buhay, sadya pong tama po ang nakasaad sa awit na habang may oras, habang may panahon, sa mga nagaganap po sa mundo natin ngayon, kailangan huwag na nating sayangin ang bawat pagkakataon na kaloob ng Diyos. Amen po ba yun? At habang umaawit nga aking kapatid na Myrna, at tumula po si kapatid na Lando, sinasabayan ko po, sinasagot ko po kapatid na Lando, sabi ko po, wala man ang kapatid, ang kabihag ng puso mo. Subalit ang amang hinandugan mo, ipadarama na sa Kanya na inalaya mo siya ng pagmamahal mo. Buhay po ba ang Diyos? At si Nanay Myrna naman po, sa katotohanan lang upang hindi na po malingid sa inyo, may pinagdaraanan din po ang aking Nanay Myrna na ikinalulumbay din po namin. Nasabi ko nga, wag mong angkinin. Subalit, hindi nga maililihim eh. Sa bawat katugon na espiritu, ano man ang pinagdaraanan sa katawang lupa, sadyang mararamdaman po namin na ayokong isipin kapag binaybay ko po yung mga kaganapan sa mga nauna na nasa piling na ng ating Ama. Totoo po yun. Bago po siya naghayag na mayroon siyang nararamdaman, 3 days ago, mayroon din ako nararamdaman na iniisip ko po si Tita LB. So, bakit ganun? Nagkakaroon ng katugunan yung mga kapatid natin na kapiling na ating Ama. Pag may nararamdaman po kami sa katawan, sadya pong, ba't yung sakit ng aking likod nanunuot sa mga buto ko hanggang kalamnan? Siyempre po, di ba ang kalaban? Yun na po yung sasabihin na ganito. Subalit, sabi nga, bitiin man ang kalaban na gapiin ka. Kung malakas ang Ama at ang kapangyarihan niya mangingibabaw, walang makatatalo. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, ang pagkakataong ito ay napakalaking pakinabang sapagkat sabi nga sa kalooban ng ating Ama, kung wala ang kanyang bahagi na sa katawan nating mahal na Apo Kunching, katatakutan namin gumanap sapagkat wala ang ating mahal na Apo Kunching. Subalit may magandang balita sapagkat ang tinunguhan nilang lugar, parang hindi pa sila makakauwi po yata bukas at may nagmithi pa uli na isang lugar na iniimbitahan sila para misyonan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sadya pong napakadakila ng Ama sapagkat ang paghayo po ng ating mahal na Apo, kung paano po ang bawat minuto, segundo na napakahalaga sa Kanya, marapat din po na sa tipanan ng Banal na Espiritu ay wag nating sayangin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, masarap ipagbulay na magiging kaparaanan po yung mga nagaganap sa mga kapatid natin. May karamdaman, may nahihirapan, may mga pagsubok, may mga kaganapan sa iba't ibang lugar, ay isang napakalawak na dapat pagnilayan ng bawat isa. Bakit kailangan natin pahalagahan ang bahagi ng Diyos? Bakit kailangan natin bigyan ng kaukulang oras ang para sa Diyos? Bakit kailangan nating
timtimin sa puso natin na gumanap tayo para sa Diyos. Sapagkat yan po yung mga dahilan. Karamdaman, kung wala ang Diyos, paano tayo? Ang kalikasan, kung wala ang Diyos, paano tayo? Ang kakulangan, kung wala ang Diyos, paano tayo? Ang lahat ng kailangan natin, kung wala ang Diyos, paano tayo? Subalit, salamat sa Ama, sapagkat lahat man yan ay maibibigay ng Diyos. Kung walang isang apo kuntsing na ginamit sa ating lahat, wala din po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakahalaga yung pinagmula ng pag-ugnay ng Diyos. Amen? Kung walang isang apo kuntsing na ginamit na tayong lahat ay naakay sa dakong ito, sa paraan ng Diyos, hindi po tayo magkakasakasama sa oras na ito. Amen po ba yan? Hindi natin alam na sa unang buhay, baka nagkakasalubong na tayo sa palengke. Sa unang buhay, baka magkakilala na tayo, pero hindi, sa mukha hindi natin masyadong tandaan. Subalit sa dakong ito, ang nagpakilala sa atin ay ang ating Panginoon sa bawat isa at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay inugnay tayo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung napakalalim na pagninilay na dapat ay huwag patayin ng bawat tumutungo sa dakong ito. Amen? Na tayo ay sumasahod lang ng biyaya na mula sa Diyos. Gamit ang isang poso. At ang ating mahal na Apo Kunching ay inihahambing ko sa isang poso na napakalalim na pinagmumulan. Malalim ang karunungan na ipinagkakaloob sa bawat isa na kapag tinikman mo'y malinamnam. Buhay po bang Diyos? At yun po, yung dapat i-treasure ng lahat ng tumutungo sa dakong ito. Oo, maaaring kapag sinuri nyo sa panlabas na kaanyuan, wala kayo makikita ang karangyaang material sa sino man. O kung meron man kami mga kapatid na mararangyaang kabuhayan, hindi ito magiging basihan upang maging daan para maging hadlang na maging lingkod sa Diyos. Kundi sa kabila ng kawalan, sa kabila kung may karangyaan man, hindi ito magiging hadlang para hindi mo paglingkuran ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sobrang napakahalaga yung regalo dito sa tipanang ito na sabi nga, wala tayong alam. Sa totoo lang, oras-oras naghihintay ang Diyos sa dakong ito para makipagtipang ka sa Kanya. Amen? Hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod maghintay sa dakong ito. At hindi rin siya bingi, hindi siya nang iindyan na kagaya ng tao, kundi wala ka pa, hinihintay ka na niya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapapalad po tayong lahat sapagkat sa panahon po ng Espiritu at sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung paano yung pagsusumikap niya na maialay tayo sa Diyos ng buong kalinisan. Sobra ang sakripisyo. Amen? At tignan nyo nga po, ang paghayo ay isang napakalaking sakripisyo upang maipadama ang paghahari ng Diyos sa kung saang dako at do'y maipadama rin na ang Diyos kailanman ay hindi nawala sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, tayo po mga inakay at binahaginan, napakasarap na maging extension ng paghahari ng Diyos. Amen po ba yun? Parang walang pinagkaiba sa outlet na nakisaksak lang tayo, tapos ang nakalagay sa extension mo yung 3, pwedeng 3 ang makasaksak sa'yo. Subalit isa lang yung pinagmulan. Na ang ibig sabihin mga kapatid, sa atin pa lang, wag na nating patayin yung bahagi na yun ng Diyos. Kundi, bawat minuto, bawat segundo na may nagaganap na maganda sa buhay natin o kung ano man ang kaganapan na pinahintulot ng ating Panginoon, dapat natin ibahagi upang wag mamatay na ang paghahari ng Diyos kailanman ay hindi mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid, sabi ko nga, na-realize ko po ngayon, yung buhay natin, ito na po yung relax na buhay na kaloob ng Diyos. Amen? Bakit? Pag may problema ka, may hero ka. Mayroon kang bayani si God. Pag wala ka, may magsusuporta sa'yo si God. Hindi kagaya ng unang buhay na kilala mo nga siya, pero hindi mo alam kung paano humingi, kung yung proseso ng paghingi. Hindi yung kagaya sa unang buhay na wala ako nito, pahingi ito Ama. Hindi Ama ang tawag mo, Diyos ko, pahingi mo ako, anong klaseng buhay ito? Eh ngayon hindi na. Andun na yung pagsusumamo mo na, Ama, sa iyong kalooban, ikaw ang nakababatid kung ano aking kalagayan. Di ba po? Kaya napakadali. Ito na po yung relax na buhay. Kaya alam niyo po sa panahon ngayon, hindi na pala kailangan dibdibin mo kung ano yung nagaganap sa'yo, sa iyong kawalan, kung ano man ay mayroon sa'yo nagaganap na minsan ay kamangha-mangha,
pero hindi pala dapat dibdibin. Sapagkat yung isip natin at puso natin kung paanong binago ng Diyos, para lang ito sa Kanya. Hindi pwedeng gamitin na pangmundo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat pag ginamit mo pangmundo, may mararamdaman ka. Sasakit ang ulo mo, sasakit ang puso mo, hindi makagagalaw ang katawan mo. Subalit dahil ito'y pag-aari na ng Diyos, ang isip at puso, nakagagalaw ang katawan na wala kang inaalala na kahit na ano. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung biyaya ng ating Ama na sa bawat araw ay kailanman ay hindi niya binawasan. Araw-araw, na-maintain po yan ni God. Mula sa simula sa mga ninuno pa natin, hanggang sa kasalukuyan po na ginamit ang ating mahal na Apo Kunching, yung biyaya noon, ngayon at kailanman, yun pa rin po yung biyaya na natatanggap natin. Buhay po ba ang Diyos? Sa iba't ibang katauhan, sa iba't ibang kaganapan, kung ating mapagninilay, sadyang buhay ang Diyos. Mga kapatid, nagaganap na ang mga sinambit ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. 2007, sa harap ng tabernacle, nakatala po sa akin yun eh. Subalit hindi pa po idihahayag sapagkat ang pasubali po ng Ama, ayan po si Nanay Myrna, isa po siya sa patotoo, sila Kuya Alan, mga anak si Tita Cecil, na nagtatala po kami dito kung paano ang kaukulang kaganapan sa mundo ay magaganap. Kompleto po yun. Subalit hindi pa tapos. Kaya hindi po naihahayag. Ngunit sa mga nangyayari po ngayon, unti-unti na pong nagaganap. At ito lang po yung ipinasubali ng Ama na nais kong ihayag sa inyo. Walang kamalayan ng tao na sa maliit na sukat, babaeng pandak, ngunit ang paghahari ng Ama'y napakalaki upang doon ay ihayag sa mundo na ang mundo ay para sa Ama at hindi para sa kalaban. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, hindi man lahat ay makaabot ng kaukulang paggamit sa ating mahal na Apo sa iba't ibang bansa. Subalit ang paglagana po ng internet, kung paano po ang pagpapahayag ng mga mensahe ng ating mahal na Apo Kunching at ang mga kapatid po natin sa bawat bansa, ay napakalaki pong kahalagahan para maipaabot po sa ating mga kababayan na sadyang ang ating Panginoon ay nagbabadya na ng pagsala. Amen? Opo, hindi po ito isang pananakot. Isang pagbabadya na ang kanyang salita ay walang pagkabula. Na kung atin pong liliripin, sa panahon nga po ngayon, na iilan lang tayo, kung itatakda po ng Ama na ibadya niya ang mula sa kanya na para ipasilay sa tao na ito yung kaya niyang gawin, iilan lang tayong naririto sa loob ng dambana. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapalad po tayo. At mapalad din po ang mga kapatid nating nakatungtong sa dambanang ito, hindi man sa tuwina ay na sila'y naririto, subalit napakalaking kahalagahan na sila'y nakaapak sa lugar na ito. Sapagkat ang lugar na ito ay paghahari ng ating Diyos at ang ating mahal na Apo ay ipinagparaya na po ng buong pamilya upang maging pag-aari ng ating Diyos. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon na huwag masayang. Dahil nananalig po ako at nagtitiwala na kung paano ang pasimula ng ating mahal na Apo at hanggang sa kasalukuyan na kanyang pagtupad, ang mga kaganapan na ipinasilay po niya sa mga alagad na may mga vision, sa mga alagad na pinahayagan ng mga mensahe mula sa simula. Ayan sila kapatid na Ana. Ayan po, anda-anda na po ang paghirang. Lahat po yon nasisilayan na po ngayon ang aming mga mata. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, ano po ang paanyaya ng ating Panginoon? Bakit ko po ito sinambit? Panahon na upang huwag siyang ibaliwala. Panahon na upang gawin nating marubdob yung paglapit sa Kanya. Sapagkat ang ating Panginoon ay dalawang kamay na naghihintay sa bawat isa. Wala siyang ibang pamamanahan ng Kanyang angkin, kundi ang lahat na magiging matapat lang sa Kanya. At yun po yung pinananaligan namin. Kaya, ayan po, sumagot siya, oh. Wala po siya. Malinaw pong tinuran niya, anak, sino ang pamamanahan ko ng sa akin kung walang magiging matapat sa akin? Kaya, yun ay salita lang na sinasambit ng Banal na Espiritu. Subalit wala pa tayo nakikita. Subalit kung malalim sa puso mo ang pagtanggap sa Diyos na magagawa lang ang lahat ng ito, wala mo pang hanahawakan,
sigurado maghihintay ka na may mahahawakan ka. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung malinaw na pangako ng Diyos. At sa dakong ito, alam ko hindi niya ito bibiguin. Amen? Hindi niya ito bibiguin. At nararamdaman ko na ang mga senyales kung paano niyang ibibigay. Nasabi ko nga sa mahal na apo, ginamit po kayo ng buong buo, paglatag ng salita sa mundo, at ang pagpapala din na mula sa kanya gagamitin din siya. Sapagkat sino pa ang gagamitin? Amen po ba yun? Oo, maraming pagkakalooban. Oo, maraming magkakaroon ng karunungan. Subalit kaiba mula sa Ama na para sa ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ang bawat isa ay maging magalak, hindi ba natin nasilayan ating mahal na Apo Kunching, at manakanakay pinahintulot ng Ama upang masilayan din ng Ama ang mga anak niya na paano nga ba ang magiging buhay ng bawat isa kung wala ating mahal na Apo Kunching? Amen? Totoo po yun. Hindi natin alam. At ito yung isang napakalaking pagninilay sa bawat isa. Amen? Kaya ganun po kahalaga na oo, ang Diyos ay hindi bumababa, subalit may ginamit siyang tao. Oo, magagawa ng Diyos na bahagi ng bawat isa, subalit may gagamitin pa rin siyang tao. At sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, hindi namin maaring ipagmalaki bilang mga alagad kami na kami binaginan. Ginabitan po kami ng tao. At sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, kaya andito po kami. Lahat nagkaroon ng karunungan, nakamta ng Diyos, nakilala siya, nasumpungan siya, tinanggap siya, at may ginamit na isang tao. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi ito maaaring pabulaanan. Amen? Hindi maaaring pabulaanan. Kaya nawa po, ang bawat bahagi ng Diyos sa dakong ito ay maging kapakipakinabang sa lahat at sa bawat araw, kung ating pong nanamnamin ang bahagi, sa katotohanan lang, bilang tao malungkot pag hindi natin kasama ang mahal na Apo. At ang dinudulog ko po kapag wala siya, Ama, huwag mo kaming pahatdan ng mga pasyente na hindi namin kakayaning gamutin. Opo, totoo po yun. Kaming lahat ay dumudulog. Ama, huwag mo po kaming pahatdan ng mga inaalihan ng demonyo. Kasi baka mamaya ang demonyo sa akin. Bahay mo ba ang Diyos? Bakit hindi ko po mapalisan? Hindi namin mapalisan ng demonyo. Di ba? Kaya yun po yung mga panalangin namin sa Diyos na talagang hindi namin maaaring maklaim ang sarili namin na kaya namin. Hanggang sa mga oras na ito, kung ang mahal na Apo, alam lang namin na pumunta doon, babalik, lalawang kami. Pero yung mahal na Apo, hindi namin makikita, ayoko na. Bahay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi namin ito kaya. Amen? Opo. Totoo po yun, walang maglalakas loob. Walang maglalakas loob. Bakit ganito pa ang pahayag ko sa inyo? Sapagkat ang ating mahal na Apo, siya mismo yung hinasa ng Ama, hindi lang sa salita, maging sa kanyang pagkatao. Lahat na ibinababang salita sa kanyang pagsubok. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya na-prove na po niya sa Ama. Na-prove na niya sa Ama na karapat-dapat. Na karapat-dapat po siya na pag-aari ng Diyos. Ang tanong, karapat-dapat ba tayo na maging pag-aari ng Diyos na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo ay pinangalagaan? Opo, pananagutan po tayo ng mahal na Apo. Kaya kung hindi po natin pahahalagahan ang bahagi ng Diyos, malulumbay ang mahal na Apo. Amen? Malulumbay din ang Diyos. Sapagkat ang gumagamit sa kanyang pagkatao ay ang totoong banal na Espiritu na hindi pinagkait sa lahat, kundi inihayag ang katotohanan, inilantad ang gawa, at tuwirang naging matapat sa pagtupad sa kanyang katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, mahimay po ito ng lahat. Hindi natin itinataas ang pangalan nating mahal na Apo Kunching, subalit itinatakda ng pagkakataon sapagkat pinakita ng Ama na kung wala ang ating mahal na Apo Kunching, walang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Wala. Tama po ba? Wala eh. Kahit ako eh. Iba talaga. Iba. Nung nasa Japan po siya, 1 linggo, tumawag po siya, mahal na Apo, kaya lang namin hanggang 3 araw. Baka pagdating ng 1 linggo hanggang 10 araw, wala nang taong pupunta. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ganun po kahalaga ang ating Panginoon. Hindi po ako nagbibiro at nawa po, ang nais ko pong ipunto sa oras na ito, pahalagahan po natin ang bawat pagbaba ng salita. Pahalagahan po natin na sabi ko nga, yun po yung yaman ng bawat isa. Ang kanyang mga aral, yun po yung yaman. At wala nang iba.
At nawa po, sa araw na ito, para sa ating Ama, binabati natin siyang lahat. Happy Father's Day, Ama. Happy Father's Day, Kristo. Happy Father's Day, Banal de Espiritu. At sa kataon, ating mahal na Apo Kunching. Happy Father's Day, Apa. Maraming salamat po sa inyong pagpaparaya. Kapatid Danilo, kukunin ko na po ang pagkakataong ito. Napakahalaga niyo po sa Ama. Napakahalaga niyo po. Bakit? Naging rivalry po ni kapatid Danilo ang Diyos. Amen? Opo. Subalit hindi po ito nabibigyan ng tuon ng tao. Totoo po yun. Father's Day, wala kang kasama. Ang mahal na Apo kasama ng Diyos. Si Tito Nilo, nag-iisa. Di ba? Kung hindi hinaplo si Tito Nilo, walang isang Apo Kunching na magpaparaya. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ang bawat kaukulang kaganapan ay walang pinagkaiba sa hagdanan. Na ang pagbaba ng salita, may hagdanan na pinagdaanan. At ang pag-akyat din dito, may hagdanan din na pagdadaanan. Lahat ng pinagdaanan nito, bigyan natin ng kahalagahan upang tayo makinabang. Muli, magandang gabi po at magandang umaga para bukas. Happy Father's Day. Subalit hindi matatapos. Nais ko pong umawit. Gusto mo umawit. Sapagkat bawat araw, sabi ko nga, habang umaawit ang banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, mayroon akong tono na inaawit ko po sa tahanan namin kapag ako'y nagpupuri, na sa simple at payak na tinig, mahandugan ko po ang Ama para sa kanya. Happy Father's Day, Ama. Kuya Alan, sundan niyo na lang po ako kung anong kalooban ng Ama. Habang may buhay, tanging sa'yo, Ama, ang puso ko na ikaw ang may bigay, walang hindi makakaya, kundi ikaw paglingkuran habang ako'y nabubuhay, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y nabubuhay, aking Ama, tunay, wagas sa tapat, ang iyong pagmamahal, na aking nadarama sa bawat araw, walang hindi magagawa kapag ikaw ang kasama bilang Espiritu, bilang Espiritu na sa amin ay bahagi mo, o Ama, kay buti mo sa bawat anak mo, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, damang-dama ng lubusan, bawat oras, hindi ka nawawala sa aming mga buhay, sa aming mga buhay, sa aming mga buhay, aking Ama, salamat sa'yo, o Ama ko, sa pagkakaloob mo ng isang katauhan. Apo Kunching ang pangalan na sa amin binahagi mo upang magamit mo, malinisan ang aming mga puso, buong pagkatao upang maialay namin sa'yo, o Ama, kay dakila mo sa bawat araw. Tanging ikaw lamang ang marapat paglingkuran ng buong katapatan bawat araw. Hindi ka malilimutan habang kami nabubuhay.
habang kami nabubuhay. Ikaw lamang, Ama, ang paglilingkuran. Tunay ngang tapat ang iyong pagmamahal. Di mo inalintana ang aming mga nakaraan, kundi iyong niyakap mga katauhan na sa iyo'y nangangayo papa upang ganap may laga kung anong marapa bawat araw. O aking Ama, salamat sa iyo sa dambanang ito na tuwirang tipanan mo. Di ka man masilayan, subalit hayagang iniaalay ang mga aral na mainam upang ika'y masumpungan, matanggap ng tuwiran at ika'y aming paglingkuran habang may buhay. Di ka lilimutin, patuloy na ihahandog aming pagkatao na ikaw ang may karapatan bawat araw, pagkat kami hinango mo upang maibigay sa'yo, upang may latag sa'yo kung anong makagagalang para sa'yo. O Ama, o aking Ama, mahal na mahal kita. Salamat sa lahat ng iyong pag-ibig na aking nadarama bawat araw, na ikaw ang aking pinaglilingkuran sa pamamagitan ng Espiritu Banal. O Ama, kay buti mo sa bawat oras. Ikaw lamang, Ama, ang aming sandigan, ang nagbibigay galak sa bawat araw ng aming buhay. Ikaw lamang, Ama, ang aming bukas na aming inaasahan upang kami magtagumpay. Na ikaw lamang, Ama, ang aming hahandugan ng aming buhay kung paano mo kaming inakay sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo, na sa pamamagitan ng kanyang pagkatao ay nagpakilala kang lubos. Kami minahal mo, kami hinango mo, kami binago mo. At sa oras na ito, ibinabalik namin sa iyo ang papurit parangal bilang isang Ama na hindi ka man namin nasisilayan, hindi ka man namin nahahawakan, subalit ang pagliligtas mo'y patuloy mo sa aming inaalay. O Ama, salamat sa iyo sa kaloob mong ito bilang Espiritu tunay na mahiwaga sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, na sa amin ay inalay mo. Naway makatupad kami sa'yo, naway makatupad kami sa'yo, naway makatupad kami sa'yo. Tunay ngang ikaw ang siyang paglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, Ama. Salamat sa iyo. Salamat sa lahat na sa bawat araw, sadya pong kung wala nga ang mahal na Apo, hindi ito lahat mararanasan. Kung wala ang mahal na Apo, hindi ito mararamdaman.
Kung wala ang mahal na apo, hindi ka namin makikilalang lubusan. Kaya nawa po, Ama, Happy Father's Day po sa iyo. Hindi ka man bumaba sa oras na ito, subalit ikay aming nadarama na sa dakong ito'y nakipagtipan at hindi mo kami iniwan, magpakailan paman. Sa pangalan ni Kristo, sa kapangyarihan banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na tunay na kinalugdan mo at sa paglingap ng mahal na ina. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, Mother, sa napakaganda ng awit mo na nalulugod ang Panginoon Diyos. At kami po maraming napupulot. At sa pag-uwi po namin, may uwi po kaming biyaya na galing sa Diyos. Tatawagin ko po muli ang ating kapatid na Myrna. Si Miguel. Sige. Mahal kong hindi masakit ang paglayo mo. Oho, batid kong kung bakit ginagawa mo ito. Para sa kinabukasan ko. Marating ang makulay na mundo. Saan ka man kaya makakarating? Wala kang dapat kabahala sa akin. Kahit ako, kaya kong dahapin ang malugong landas na tatawilis. Initiis ko lungkot at pangungulila at pagkauma sa pagmamahal mong hinda. Huwag kang mag-alala, gagawin kong tama, gagawin kong lahat para nang sayong inang. Mahal kong hindi masakit ang paglayo mo. Oho, batid kong kung bakit ginagawa mo ito. Parang sa kinabukasan ko. Upang marating ang makulay na mundo. Saan ka man kaya makakarating? Wala kang dapat kabahala sa akin. Kahit bata ako, kaya kong dahapin ang malugong landas na tatawilis. Tinitiis ko lungkot at pangungulila at pagkauma
Apa. Napakapalad ni Miguel. Nung una po akong pumunta dito sa Dambana, si Miguel po bata pa lang po, maliit lang po. Kasi po ako sa July po, 4 na taon na po kong caps sa Agis ng July. Doon dumating po ako, si Miguel, maliit pa lang po talaga. Kaya Miguel, pagpatuloy mo yan at malulugod sa iyo ang Panginoon. Totoo po yan, yung mga bata pong lumalaki sa simbahan. Totoo po yan, talagang pinagpapalaan ng Panginoon Diyos dahil wala pong nakikitang mali, puro po tama yung nakikita niya, kaya po pagpapalain. Ngayon naman po, sino po yung gustong mag-voluntaryo na mag-share? Mapalad po ang mag-voluntaryo dahil po konti lang po tayo, pero napakasarap po nung kahit tayo konti, napakasaya po natin. Tapos po, tumayo na po yung gustong mag-share. Akala ko po si tatay, ako pala yun. Magandang umaga po sa inyong lahat sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Kailangan po mabuhay ang Diyos sa ating mga puso upang patuloy tayong makalakbang, makalakad sa buhay na ito habang nandito tayo sa mundong ito. Sa buhay natin, wala naman pong ligtas sa mga pinagdaraanan o sa mga pagsubok, sabi nga ng tao. Subalit mapalad po tayo sapagkat ano man yung ating pinagdadaanan, batid po natin na may tanggulan tayo. Amen? Marahil, magkakaiba lang po ng antas ang bawat nating pinagdadaanan. Maaring merong maliit, merong 1 kilo, kalahating kilo, 3/4, maaring merong 5 kilo. Batid ng Diyos iyan. Batid ng Panginoon kung ano yung kakayahan natin. Sabi nga niya, bago kayo tinawagan, bago kayo inakay, bago kayo pinunlaan ng aking espiritu, nasukat ko na ang bawat kakayahan nyo. Amen po ba? Kaya, batid natin sa ating mga sarili na hindi ibibigay ng ating Panginoong Diyos ang isang bagay na hindi natin kakayanan. Sapagat ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng pag-ibig, hindi siya Diyos na mapagparusa. Amen po ba? Kaya lagi po niyang binibigyan tayo ng mga mabubuting aral upang laging ipunla sa ating puso na sa piling ng ating Panginoong Diyos, laging may buhay, laging may pag-asa, at ang ating buhay kapag siya ang ating kasama, laging makulay. Amen po ba? Sabi nga niya, galing na kayo sa mundo ng mga tao. At mula sa mundo ng mga tao, hinugot ko kayo. Binihisan, dinaramtan, nilinisan, at pinunlaan ng bagong pananaw sa buhay sa pamamagitan ng aking espiritu. Amen po ba? At nang ipunla niya ito sa atin, nasa atin kung paano natin ito pangalagaan. Hambing sa isang damit, halimbawa, ang damit ko na ito, nung napunta to sa akin, maputi, malinis, bago tingnan niyo po ngayon, maputi pa ba? Makutim, maaring may mga mantsa-mantsa dyan, maaring may mga punit-punit na dyan. Ano ang problema? Nasa akin. Kung paano ko ito pinahalagahan, kung paano ko ito pinangalagaan, kung paano ko ito nilalabhan, kung paano ko ito nililinisan. Ganyan din po tayo. Bawat isa sa atin, may bahagi ang Diyos sa ating mga buhay. Nasa atin kung paano natin palaguin. Nasa atin kung paano natin gamitin upang patuloy tayo makalaban sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang sikreto, nasa atin po ba o nasa Panginoong Diyos? Nasa Panginoong Diyos. Kaya nga lagi niya sinasabing, walang humpay na panalangin, walang humpay na pagkikipagniig, walang humpay na pagkikipag-ulayaw sa ating Panginoong Diyos. Sapagat ang ating Panginoong Diyos makapangyarihan sa lahat. Nung likhain niya ang lahat ng ito, hindi sa isang araw, hindi sa isang segundo, hindi sa isang iglap. Ilang araw ang bilang? Sabi nga, 6 na araw, 7 araw,
nagpahinga ang Diyos sa ika-6 na araw, tayo ang nilikha. Ang sabi nga, ang isang araw, ang 1,000 araw o taon o 1,000 araw dito sa lupa, 1,000 taon dito sa lupa, isang araw lang sa amang dakila. 1,000 days, 100 years, isang araw sa Ama. Ibig sabihin, kapag ginusto ng Ama, hindi mo kailangan ng mahabang pagdadaanan. Sapagat kapag ginusto niya, ano man pinagdaanan mo, kapag ginusto niya, isang iglap lang. Amen po ba? Kaya haba-haba man ang pinagdaanan mo, kapag tinuldok ng Diyos at niloob niya na tutulog na ito, ibibigay niya ito. At bawat isa, sabi ko nga po, hindi po ako sure kung hindi ko po masyadong ma-recall kung 1,000 araw, 1,000 taon sa lupa, isang araw sa mandakila. Correct me if I am wrong. 1,000 taon sa lupa, isang araw sa mandakila. Parang yun po ang tumpak. Hindi po ako mapakali kasi ko pong mailigaw kayo sa pamamagitan ng aking pagbabahagi. Kaya ko po ito ibinabahagi sa atin. Tingnan natin ang ating mga sarili. Iilan na lang tayo. Samantalang lahat tayo binigyan ng Diyos, pinunlaan ng ating Panginoong Diyos, nasaan ang pula ng Panginoon sa atin kung na lang tayo. Ibig sabihin, maaring nagpunla siya sa marami, subalit hindi lahat lumago, hindi lahat nabuhay. Kasi kung lumago ito, sana marami tayo. Ano kaya ang nangyari sa pangangalaga? Ano kaya ang nangyari sa ipinunla ng ating Panginoong Diyos? Amen po ba? Tayo. Bakit namamatay ang pananampalataya ng isang tao? Nasa Kanya din yun. Kung paano siya nagkikipagniig, paano siya nagkikipag-usap, paano siya nagkikipag-ulayaw. Alam niyo po ang isang bagay, katulad ko po, hindi naman nakukuha ang isang bagay sa isang iglap lang, malibang loobin ng Diyos. Tama po ba? Ganon din po ang karunungan, ganon din po ang kaalaman. Marami kang pagdadaanan upang lumago ang iyong kaalaman, upang lumago ang iyong karunungan. Malibang sa iyong ganap ang Espiritu ng Diyos. Hindi mo kailangang dumanas ng maraming bagay kapag ginusto niya. Subalit po, sa ating buhay po, kailangan natin magbata, kailangan natin magtibay, kailangan manatiling malusog ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba? Kayo po, sa isang araw po ba nakamtan niyo ang kagalingan? Hindi po. Di po ba? Dumadaan kayo sa isang proseso at hanggang ngayon po, hindi niyo po masasabing nagbalik ang dating kayo. May mga pagkakataon na nagkakaproblema kayo sa paglunok, sa pagkain, sa pag-inom ng tubig. Subalit, buo ang diwa nyo, buo ang damdamin nyo, buo pa din ang panampalataya nyo. Ibig sabihin, nananatili yung pakikipag-ugnayan ninyo sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, kaya ko po ito nabahagi. Marahil kaya ganito ang nangyayari sa atin. Kasi hindi lahat tinanggap ang Diyos. Maaaring ang tinanggap nila ang Apo Kunching sa bilang pagkatao. Kasi po, kung tinanggap natin ang Panginoong Diyos, alam natin kung ano ang tinanggap natin. At dapat sinasabi natin sa ating sarili, wala ang Apo, dapat naroon ako. Sapagat wala ang Apo, naroon naman ang Diyos na maaaring makaniig ko. Amen po ba? Sana po, ganun ang panuntunan natin. At alam niyo po ba, bakit nakapagbahagi ang bawat isa? Sapagkat may ginawa ang Diyos sa kanya. At ano ang iihayag niya? Yung ginawa ng Diyos sa buhay niya. Bakit kaya hindi tayo bukas sa ganoon? Tama po ba? Kung bukas tayo sa ganoon, hindi ko pa sinasabing magaling ako, ano po. Ibinabahagi ko lang po kasi itong totoo. Nasaan ang punlan ng Diyos sa atin? Bakit iilan na lang tayo? Tama yung sinabi ng mami, kapag nakita ito ng Apo, magagalak kaya siya. At tiyak po, nakikita tayo ng Panginoon ngayon, nakikita tayo ng mahal na Apo, sapagkat nakasanlamin lang tayo sa Kanya. Sapagkat ang Espiritu, saan man dako, nalalaganapan niya. At kapag nakikita niya ito, malulungkot ang Diyos. Ang sasabihin lang niya, anak, nasaan ako sa puso niyo? Bakit iniwanan ninyo ang dako kung saan ako bumababa at nakikipagtipang totoo? Saan ko ba kayo pinunlaan? Maliwanag naman po, sinasabi lagi ng mahal na Apo, ako'y daluyan lamang ng kanyang Espiritu. Bilang daluyan ng Espiritu, dapat nating mahalin, respetuhin, huwag naman laitin, at tama na ang pang-aapi
ng talikuran. Sabi nga po sa akin ng Panginoon, kasi nagtatanong ako, bakit ganun? Ang sabi ng Panginoon sa akin, at kung alam lamang nila, yung totoong tinalikuran ni Constancia, hindi na makuwang magalit kay Constancia, kundi mamahalin nila si Constancia, kahabagan at kaawaan, sapagat lahat isinuko ni Constancia. At ako, ang nilingap niya, minahal niya at tinanggap niya. Kaya kung totoong kilala nila ako at kung totoong kilala na si Constancia na bilang ginamit ko at kung totoong minahal nila ako, mamahalin nila si Constancia. Tama po ba? Sino si Constancia? Ang ating mahal na Apo Conching. Bakit nagagawa nilang saktan si Constancia? Kasi hindi na alam kung ano ang ginagampanan ng ating mahal na Apo Conching. Kaya sabi ko, tama po kayo. Hindi nga po nakilala ang mahal na Apo. Pero sa mga sandaling ito, nakikita tayo ng mahal na Apo. Yun po yung katotohanan niyan. Walang nalilihim sa Espiritu at nakasalamin lamang tayo sa Diyos, nakasalamin tayo sa mahal na Apo Conching. Amen po ba? Ngayon, punta po ako sa aking sarili. Bakit po ba ako naririto? Hindi po ako perfecto. Wala po ba akong pinagdadaanan? Marami, syempre. Pero maganda pa rin ako. O walang kontra. Maganda pa rin ako. Pinagaganda ng Diyos ang pananampalataya sa buhay. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kasi po, bakit ko po sinasabing maganda pa rin ako? Nakukuha ko po pong tumindi. Nakukuha ko po pong umiti. Nakukuha ko pong sumaya. Nakukuha ko pa rin humakbang, mabuhay ng normal. Sa kabila ng katotohanan na wala naman talagang taong walang pinagdadaanan. Iba-iba lang nga lang po ang antas. Pero, alam niyo po, lagi kong sinasabi sa Panginoon, halos sa bawat sandali na nag-iisa ako, lagi kong sinasabi, Panginoon, mahal na mahal mo ako. Totoo po yun. Mahal na mahal ako ng Diyos. Hindi po ba kayo naiinggit na mahal ako ng Diyos? Iiniinggit ko po kayo. Lahat po tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Totoo po yun. Nasa pag-angkin at pagdamalan po natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Kung madama natin na mahal tayo ng Diyos, natutunan po natin pahalagahan ang maliit o anumang bagay sa ating buhay. Sapagkat masasabi natin na itong nakakamtan ko ngayon, kaloob sa akin ng Panginoong Diyos at napakasarap sa damdamin. Wala po ba akong pinagdadaanan? Meron. Pero alam niyo po, alam naman ng Diyos na hindi ko kaya yun kung ako lang. Madalas sinasabi ko, hindi naman ako ang gumaganap sa pagkatao ko. Ang Diyos ang gumaganap sa akin. At kung ilalahad ko lang po sa inyo, sasabihin niyo po, mayabang ako. Kaya hindi ko po kayang ilahad eh. Hindi ko po kayang sabihin. Kasi hindi po talaga kaya ng kalooban ko. Kasi malinaw pa at mas maliwanag pa sa sikat ng araw na kaya ako nakakagalaw, nakakakilos dahil ang Diyos ang gumaganap sa aking pagkatao, sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. Ang sabi nga ni Mami, ng mga madalas nagbabahagi, laging may ginagamit ang Diyos na daluyan, na kasangkapan, na anghel. Sa aming mga buhay po, meron. May mga ginagamit siyang kasangkapan, anghel, at daluyan. Pero naniniwala po ba kayo na ang ginagamit ng Diyos na anghel, kasangkapan, at daluyan, yun lang din po mga totoo sa Diyos. Hindi siya gagamit na hindi totoo sa Kanya kasi maaaring sumbatan niya ang Diyos kapag nabigo siya at maaaring sumbatan niya ang kanyang kapwa kapag hindi siya nabayaran o nagantihan. Totoo po yun. Kaya naniniwala po ba kayo na ang ginagamit ng Diyos na daluyan at kasangkapan, iilan lang? Totoo po yun. At kapag ang ginagamit niya, yung alam ng Diyos, yung nasukat niya, nalirip niya na totoo sa Kanya at tapat sa Kanya, na by hook or by crook, anuman ang danasin, alam niya na hindi siya susumbatan, hindi siya tatanungin, hindi siya magdaramdam sa Diyos, at hindi niya susumbatan yung taong aalayan niya. Yun po, kung wala ang Panginoon sa aking buhay na hindi siya gumaganap, hindi ko po yan masasabi sa inyo. At kung hindi po yan pinadadama ng Diyos sa akin, hindi ko po yan mababahagi sa inyo. At hindi po yan ipapadama ng Diyos sa akin kung hindi po ako nakikipagniig sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang susi ng lahat upang maramdaman natin yung pag-akap ng Diyos. Yun po pakikipag-usap sa Kanya na ikaw lang at siya. Yun po bang paglalahad ng buong puso mo sa Kanya? Yun po bang paglahad ng
buong kababaan, buong pagsuko, yung wala kang itinitira sa sarili mo? Yun po bang hinahayaan mo ang sarili mo na sakupin ng Panginoong Diyos sa mga pagkakataon na yon? Alam niyo po, napakasarap. At ito lang po ay nagaganap. Hindi po ito maramdaman ng isang tao kapag punong-puno ang puso niya ng mga anumang bagay at punong-puno ang isip niya ng anumang mga bagay. Nagaganap lang po ito kapag pinalaya mo ang kalooban mo at itinataas mo lahat sa Panginoong Diyos. Hindi masamang lumuha sa harapan ng Diyos. Hindi masamang aminin sa Diyos na nangihina ako. Alam ng Diyos yun. Hindi masamang sabihin sa Diyos na nahihirapan ako. Aalisin ng Diyos yun. Hindi masamang sabihin sa Diyos na nasasaktan ako. Aaliwin ka ng Diyos. Hindi masamang sabihin sa Diyos na naguguluhan ang isip ko. Papapayapain ka ng Diyos. At hindi masamang sabihin sa Diyos na hindi ko kaya ang mga bagay na ito dahil hindi ako katulad mo. Bibigyan ka ng lakas ng Diyos at palalayain ka niya. Alam niyo po, sa buhay ko, ang dami ko pong pinagdaanan. Hindi na po ako umasa na muli pang mapabalik sa dakong ito. Pero ang hiniling ko lang po noon, mabuo ang pamilya ko, o kaya tanggapin ako ulit ng mga anak ko na maging nanay nila na hindi nila ako kahiya. Pero alam niyo po, hindi lang po yung ginawa ng Diyos sa akin. Binuo niya ang pamilya ko, ang sakit, pinawi niya, yung sugat, pinaghilom niya, ni bakas, wala eh. Kasi hindi po ako sinusumbatan ng asawa ko. Ano man yung marinig niya sa mga pahayag, mga napanood, hindi niya sasabing, ganyan ka dati eh. Hindi po. Kapag ang Diyos ang nagpagaling sa sugat ng puso mo, totoong pagpapagaling. Kapag ang Diyos ang nag-udyok sa kapwa mo na patawarin ka, totoong pagpapatawad. Walang bakas sa puso. Kasi ganun ang ginawa sa akin ng asawa ko. Dahil ganyan din ang ginawa ng Diyos sa akin. Pinatawad niya akong totoo at binigyan niya ako ng bagong pagkakataon. Kaya naman yung bagong pagkakataon na binigay sa akin ng Panginoon Diyos, ayokong sayangin. Ang totoo niyan, pag nagkakasala ako, alam ko naman sa sarili ko yun, nahihiya ako sa Diyos. Kasi kahit na nagkakasala ako, labis-labis po yung ginagampanya niya sa buhay ko. Totoo po yun. Pag pumunta po kayo sa bahay namin, hindi niyo po akalain na ako yung nakatira doon. Lalo na po pag binihisan ako ng Diyos, hindi niyo po isipin, yung mga first timer lang po nakakita sa akin, hindi nakakalain na sa isang dampa, na simpleng dampa lang ako nakatira, hindi sila maniniwala. Kasi binihisan ako ng Diyos. Ayaw na makita ng Diyos na ang mga anak niya ay mukhang kahabag-habag at kaawa-awa. Kaya lagi siyang may ginagamit upang bihisan kanya at iakma kanya kung ano ang marapat sa iyo. Kaya alam niyo po, nasasabi ko lagi sa buhay ko, kung wala ako sa Diyos, kung hindi ako minahal ng Diyos kung sino man ako, hindi ko dadanasin ang gayon. Kaya alam niyo po, hindi hadlang ang kamangmangan, hindi hadlang ang kawalan sa buhay upang makamtan mo ang lahat ng pangarap mo. Makamtan mo lang ang pag-ibig ng Diyos, ibibigay niya ang kaparaanan upang makamtan mo ang mga pangarap mo. Subalit hindi mo ito makakamtan kung may itinatago ka sa puso mo. Hindi mo ito makakamtan kung may laging laman ng isip mo. Makakamtan mo ang lahat na ito kapag patuloy kang nakikipag-usap sa Diyos. Hindi upang sabihin na magaling ka, banal ka, matalino ka, hindi po. Kaya ka laging nakikipag-usap sa Diyos dahil wala kang magagawa sa buhay mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Ganun po ako. Wala po akong kayang gawin. Wala po akong kayang sabihin. Kailan po ako may nasasabi, kailan po ako may nagagawa. Kasi ang Diyos po ang gumaganap sa buhay ko. Hindi din po ako banal. Nagkakasala po ako. Mainitin po ang ulo ko eh. Napaka-iksi po ng pasensya ko. Kaya nga po sa mga vigil namin, lagi ko po sinasabi, Mami Beth, pangarap ko po maging mabait. Kasi naranasan ko pong napakabait ng mga tao nakapaligid sa akin. At pinapangarap ko pong maging mabait. Lagi ko po sinasabi, Mami Beth, gusto ko pong maging mabuti. Kasi napakabuti ng mga tao nakapaligid sa akin. Kaya pinangarap ko pong maging mabuti. Kasi ang sarap sa pakiramdam yung may nagpapadama sa'yo ng kabutihan. May nagpapadama sa'yo ng kabaitan. May nagpapadama sa'yo ng pagmamahal. Ang sarap po. Totoo po yun. Nag-invest po ang Panginoong Diyos sa akin ng lahat ng bagay ng iyan. Kasi wala po ako niyan eh. Nilikha po ako ng Diyos na hindi buo, kulang sa pagmamahal, hindi ko naranasang may ama at ina, hindi ko naranasang may mga kapatid. At sa dakong ito, binuo ako ng Diyos. Kaya kung wala po ang Diyos, hindi ko po kaya ipaliwanag kung anong uring tao ako. Pero dahil may Diyos, binigyan niya ako ng maraming kapatid, maraming magulang. Marami po. Kasi hindi ko po yung dinanas eh. Sa bakuran ng ating Panginoong Diyos, ang hindi ko dinanas na ako'y isilang,
Pinadanas niya sa akin. Totoo po yun. Hindi nga lang po ako mayaman kasi ang yaman ko lang po ang ating Panginoong Diyos. Totoo po yun. At nawa po yung kaunti ko na bahagi sa inyo, nawa po kahit bahagya, madama niyo yung sinasabi ko na mahal tayo ng Diyos. At tama na po ang sakitan ng kalooban. Tantanan niyo na po kung tayo man po ay live, napapanood via internet. Sino mo po makabinig ng pahayag ko, hindi po ako tumitindig sa anumang bagay. Kasi naroon ako sa pasilumulain ng mahal na apo. Tantanan niyo na po ang mahal na apo. Hindi niyo alam kung sino kinakalaban niyo. Hindi niyo alam kung sino ang sinasaktan niyo. Wala kayong kamalayan sa balik nito sa inyo. Sinasabi ko ito sapagkat ang apo ay hindi ordinaryong tao. At kapag sinaktan niyo siya, ang Diyos ang sinaktan niyo, parang pinatay niyo na din ang sarili ninyo. Kaya tama na po, humingi po kayo ng kapatawaran sa Diyos kung nagkaroon kayo duming isip at duming damdamin sa mahal na apo. Hindi man ngayon, hindi man ang bukas, makikita niyo ang katotohanan ng sinasabi ko na kayo din mismo sa inyong mga sarili masisindak. Sa iba na lang ang apo. Pero kahit sa iba na manakit kayo ng inyong kapwa. Sapagkat kapag nanakit kayo ng inyong kapwa, wala kayo ibang sinasaktan kundi ang sarili niyo kasi kayo po ang magkakasala. Kaya po, wala po dito yung tinutukoy ko sapagkat lahat ito nagmahal sa apo. Kung sino man po nakapakinig na hindi tumatanggap sa mahal na apo, kung hindi man kayo tumanggap sa mahal na apo, manahimik na lang kayo at huwag na kayong manakit ng kapwa. At sa akin pong sarili, ang masasabi ko lang po sa bawat isa, marami akong pagkakamali sa mga naunang buhay ko, pero minahal ako ng Diyos. At sa pagkataong ito, nais ko pong ihayag sa lahat na mahal tayo ng Diyos kung ano man tayo, subalit kailangan natin tigilan yung paggawa ng masama. Kailangan natin tigilan yung pamumuhay ng pagkakasala sapagkat napakaiksi ng buhay. Sa tuwing na lagi niya pinadadama sa akin na walang nakakabatid ko hanggang kailan ang hangganan ng bawat buhay na isang tao. Kaya yun din po lagi kong panambitan sa Diyos na gusto kong maging mabuti, gusto kong maging mabait, at gusto ko sa Kanya ako mapasama. At lagi ko sinasabi sa Kanya na pag nagkasala ako sa iyo, ipadama mo sa akin. Nang sa gayon, nakakahingi ako ng tawad. At sa tuwing na lagi kong hiniling sa Panginoon na huwag akong malabis kaninuman, higit lalo sa Panginoon Diyos. Mas masarap yung ikaw ang hindi ko po hinihiling na lagi akong saktan ng kapwa ko. Pero, mas mainam na yung ikaw ang sinaktan kaysa ikaw manakit. Kasi kapag ikaw ang sinaktan, ipinagtatanggol ka ng Diyos. So, kapag ikaw ang nanakit, hindi mo alam kung kailan ka patatawarin ng Diyos. Magandang umaga po sa gabing ito. Napakasarap po siguro ng nararamdaman ng ating kapatid. Dahil po, nakikita ko siya hanggang sasalita, tumutulo ang luha. Damang-dama ko pong hindi siya ang nagsasalita, ang Panginoon Diyos. Totoo po yun. Ako po minsan pag nagpapabless, di ba, nakatayo po, nakapila. Bago po ako, siguro po, pangatlo na ako, hilingin ko na po sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Ama, pagkaloob po sa akin sa bless na ito na yung pong talagang sa Kanya lang galing. At alam ko po na ito pong mga nagbibless na ito, ginagamit lang po nyo, pero kayo po yung talagang naghahayag. Alam po ba nyo, sasabihin sa akin nakapakapalad mo anak. Sabing ganon. Talaga naman pong nakapakapalad ko dahil po sinisinok po pagkatapos nadudulin at saka po kumuala pa po alaman ng aking puso. Ang iniisip po yung aking karamdaman.
Pero alam niyo po, tama po yung sinabi ni kapatid na hindi naman basta-basta pinapagaling lahat ng Ama. Ako po, titignan nyo, mukhang wala po akong karamdaman. Poging-pogi po. Pero ito pong kabiyak ng mukha ko nito, hanggang dito po sa may laig nito. Pag ginanong ko po yung laig ko, napakasakit. Ito pong kabiyak ng katawan ko nere, ito po yung mainit na para po bang sinusundot ng kuryenteng ganon pagka yung nagbabara. Ang sabi po ng mahal na Apo, napakapalad mo anak, lahat ng ugat na namatay. Pero ngayon, nabubuhay na. Kaya lang, kuminsan nagbabara-bara pa. Yun po yung pinasasalamatan ko sa Panginoon. Pag po ako andito o sa amin, pag po kumirot, parang orienting ganun, parang sinundot. Salamat po, Panginoon. Yun po ang binibigkas ko. Dahil po, yung bara, nawawala na po. Kaya po, biglang gaganon. Isa nga po, yung nanay ni Bailon. Kagaya ko rin po na pag-alis sa amin, minararamdaman. Pagdating ko po ron, sasalbuhin ko siya, sabi niya, Amang, nanghihina ako. Masakit na masakit ang nararamdaman ko. Sabi niya, sige tara na, punta na tayo sa dambana. Alam niyo po, paglabas niya, sasabihin niya sa akin, wala na, magaling na ako. Parehas po kaming magaling pag nakalabas po kami ng dambana. Kaya po, napakasarap na dito tayo lagi sa dambana. Sa bahay man po, minaramdaman din po tayo, pero basta wag lang po natin ang alisin sa isip natin ang Panginoon Diyos. Yung pong naramdaman na yun, nawawala. Gumawa lang po tayo ng mabuti, maglinis po tayo ng bahay, magwalis-walis, at hanggang nagwawalis po tayo, kung gusto nyo, kumanta tayo ng Alleluia, kailanman, Alleluia. Alam nyo po, nawawala po talaga. Kaya po, napakasarap ng lagi nakikinig ng salita ng Diyos. Sino pa po yung gustong mag-share, magbahagi ng kabutihan ng ating Panginoon? Bago po tayo mag-closing prayer, niling po ni kapatid na Mirna na kagalingan po niya yung kumanta pa po. Kagaya ko po. Pag po ako nandito, malakas na malakas po ako. Bagaman po at sabi ko kanina sa mahal na kapatid, tumawag na po siya kasi nararamdaman ko po maraming nagmimithi. Sino po bang nagmimithi? Kasi baka po, sino pa po? Pagpaparaya ko na po yung... Kung magkagayon, baka po kalooban ng Ama. Parang gusto kong awitin itong awiting ito na inaawit ng mga kapatid na choir na sa pagbabahagi ng mga kapatid ay ninamnam ko at katotohanan na sisidlan ka ng lakas ng kalooban kung papaano tayo ay lupa, habang nakikipamayan tayo dito sa lupa, gawin natin ang marapat at mabuti. Sapagat sa ayaw natin sa gusto, daratalang takda na tayo ay magbabalik sa lupa. Parang gusto kong awitin itong awiting to kapatid na Alan. Lupa. Kung hindi ko man alam, basta mahalaga yung maawit ko ito. Kalooban po siguro ng Ama, pagbigyan nyo na po ako. Na mula sa lupa nagbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula
bago mo linisin ang dugis na iyong kapwa, hugasan na iyong puti sa mukha. Ang ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kamayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon ika'y matuto. Pagmamahal sa kapwa, isipin mo kung ano ang iyong inutang. Di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mo ika'y magbago habang may panahon ika'y matuto. Pagmamahal sa kapwa'y isipin mo. Thank you, Lord. Bakit nga kaya ito ang pinaawit sa akin ng Panginoon? Upang sa inyo'y ipasilay na walang dapat ikatakot ang tao. Bakit nga po kaya lagi akong pinaaawit ng Ama ng oras na kay buti ni Lord? Upang magbigay ng katatagan ng kalooban, lakas ng kalooban, huwag mag-alinlangan, huwag matakot. At ngayon, kung sa pagtawag sa akin ng Panginoon sa harapan at ako'y titindig, ako'y luluha at mananangis, nasaan sa puso ko ang inaawit ko? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At bakit kaya naman ito'y iniiwasan kong awitin? Subalit, bakit ngayon ay aking inawit? Upang doon ay patotohanan na ang katotohanan ng ating tinutungan sa dakong ito ay ang Panginoong Diyos na buhay. Na kailangang tanggapin ang katotohanan sapagkat tayo ay alabok at tayo ay magbabalik sa alabok. Subalit habang ito'y iniiwasan ko, nagbabahagi ang Ama sa isip ko, anong dapat mong ikatakot, anak? Yung iba may mga cancer, may mga sakit na grabe, subalit hindi yun ang ikinamamatay nila. Amen? Kaya hindi dapat matakot, kung hindi nais lamang ipabatid ng Panginoon kung paano niya ako ginagamit umawit,
Pangatawanan mo yung pag-awit mo ng mga awiting ipinaaawit ko sa iyo. Magsilbing inspirasyon ka at lakas ng mga kapatid mo. Aawit ako ng oras na. Huwag nang mag-alinlangan, ng takot ay nasa isip lamang. Pagdaka ako'y nananagoy at nananangis. Gayong kung kalooban ng Ama, maaari naman akong dumulog sa Kanya at manangis. Amen po ba, Mother? Kung ako'y nasa maliit kong altar, maaari ako makapagniig sa Kanya na hindi ako magdudulot ng kahinaan kanino man. Amen? Kaya po, ang awiting ito, lupa, Jesus, nakakagalak naman, iniiwasan ko. Lahat ng iniiwasan ko ay ipinahintulutan sa akin ng Ama. Amen po ba? Subalit may patunay siya. Magsasampung taon na po kami na hinirang niya. Sa Lunes, kaming magkakapatid, 10 taon na, Mother, anak. Kaya't ako'y naniniwala na kung sa 10 taong pagsadsad, pinagaling niya ang aking karamdaman, ano pa kaya itong pangalawa? Nung unay hindi ko siya ganap na kilala, pinagtiwalaan niya ako at pinagaling niya ako. Ano pa kaya ngayong nakilala ko siya? Kinilala ko siya, ang hindi ako magtiwalang muling pagagalingin niya. Hanggang dito na lamang po at muli ay mapagpalang umaga sa gabing ito sa ating lahat. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo. Salamat po. Napakasarap po ngayong gabing ito na uwi po tayo na masaya, maligaya, pinagpala ng Ama. Ang magkuklosing prayer daw po ay si kapatid na Dory.